spread good news. And alam po natin, pag sinabi natin good news, yung totoong good news po is si Jesus Christ. So every time we spread anything about Jesus Christ po, we're spreading good news. Okay pa? So good news kasi po, yun yung magbibigay sa atin ng eternal life. Buhay na walang hanggan. So ngayon po, na lang. So tinry ko lang pong mag-live. Yeah, so filtered, yes it is. So, pero po yung word of God, hindi natin ma-filter yan. Diba? Yun yung katotohanan. So, gusto ko lang po siguro, so sa ngayon po siguro, simulan ko siya ng pag-share ng word of God based po doon sa mga napapanood ko. Okay po, kasi yun po. So, masarap po talagang manood ng word of God, magbasa ng word of God. Kasi po, siguro, hindi ko naman kung sino po kayo, kung anong pinagdaraanan ng bawat isa. Pero one thing I know for sure po, pag nakabasa, nakarinig tayo ng Word of God, sa pagsama po ng Holy Spirit, naiibsan o nawawala yung stress, yung lungkot, kumbaga, andun pa rin yung problema. Pero parang napapagaan siya. And in God's time, kung magpapatuloy po tayo magtitiwala kay God, kayang tanggalin ni God. Kasi wala pong imposible sa Diyos. God will always be God. Okay pa? Sa Door of Faith Church, okay pa? Sa Door of Faith Church, ang ganda po kasi ng topic nila. So kahapon ko pa po napanood yon, ang sabi nila nga is be holy. Okay. So yung salita pong be holy medyo mabigat. Ano po? Kasi it's more than excellence. It's more than perfection. Pero hindi po kasi yun iuutos sa atin ni God kung imposible. So lahat po tayo nagkasala. Wala po sa ating perfect ever since. Okay po? Pero we have a perfect holy God. Okay? And God's holiness will help us to be holy. Hindi natin kaya. But with God's grace, kakayanin po. Bakit po? Kasi it's not us working anymore. Na mahal tayong lahat ni God. Sino ka man po. I don't know who you are. You don't know me. We don't know each other po. Pero one thing I know for sure. Kilala tayo ng Diyos na lumika sa ating lahat. Regardless status mo sa buhay, regardless kung sino ka man, kung ano ang pinagdaraan mo ngayon, hindi nagbabago yung pag-ibig ng Diyos po. Glory of God, and praying na marami pa po sa atin na makakilala kay God. Ano pa? So, share ko lang po, hindi ko kasi alam kung paano siya gawin, pero papakinggan po natin, and by the leading of the Holy Spirit, may God speak to us po through His holy word. Okay pa? Play ko lang po Una ang ating relasyon sa Narinig niyo Diyos po ba? at ang pagbibigay natin ng pangunahing panahon para sa Kanya. Pa-comment na lang po siguro kung hindi niyo Ganon din narinig. sa mga nakakasama natin. Sa lahat ng bagay, dapat nating unahin at ayusin para sa Panginoon. Kagaya ng banggit ng Pastor Jordan, ang mga pastor, kami mga pastor, buhay na namin ito na maglingkod sa pangunahin ng Panginoon. Siguro po, yan, in between po magpuputol ako. So, narinig niyo po ba yon? So, parang sinabi po doon yung mga pastor, buhay na nila maglingkod kay God. So, ang para po sa akin, so, regardless po kung anong religion, i-respect po natin. Okay, so, respect po natin yung mga nag-share ng Word of God kasi pinadala po sila ni God. Okay, pinadala tayo ni God po para ipakita ni God yung pagmamahal niya sa lahat. Okay po? So, ako po, regardless kung anong religion, I do respect. So, for the glory of God the Father, Jesus Christ, and Holy Spirit. Pakinggan natin. Pag minsan, iniisip ng mga miyembro lang kami, pwede kami umabsent. Pero yung pastor, hindi maka-absent. Bakit? Kasi yung Panginoon ang kailangan unahin niyang palagi. Na kahit nga pagka minsan kailangan nang asikasuhin yung pamilya, na isasantabi pa. Kasi kailangan unahin ng Panginoon, hindi ibig sabihin pabayaan ng pamilya. Unahin ng Panginoon. Kung magkakaroon lang lamang tayo ng ganong klase ng commitment. Yung hindi tayo mangangatwiran, kagaya nung binabanggit. Okay, narinig niyo po ba yun? Parang sinabi doon na unahin ang Panginoon. Hindi sinabing isang tabi mo yung pamilya mo, pero always put God first. And parang all will follow na po. So kasi pag inuna natin si God, which is commandment po ni God, di ba? Love God above all and love your neighbor as yourself. Kasi pag natutunan po natin mahalin ng tunay ang Diyos, matututunan din po natin mahalin ang kapwa natin. Okay po? Love with the love of God po, kasi ganun ni God kamahal lahat po. Ano pa? So unahin natin si God, at sa pagmamahal natin kay God, matututunan natin mahalin yung tao. Matututunan natin patawarin yung mga tao. Okay pa? So next po. Na paghingi ng tawad, na
Na pag minsan hindi mo kasi alam kung anong ginawa sa akin. Hindi mo kasi alam kung anong aking pinagdadaanan. Oo, hindi ko nga alam. Pero hindi mo mararanasan ang kabutihan ng Panginoon hanggat hindi ka nagiging ayos sa Panginoon. Pwede mong sabihin hindi ka naiintindihan. Pero alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan. At kung aayusin natin ang ating sarili sa Kanya, mararanasan talaga natin yung kabutihan ng Panginoon. Kung uunahin talaga natin siya sa bawat araw ng ating buhay. Naalala ko nung panahong hindi pa kami miyembro ng cooperative. Ay pa, suppose po ako doon ha. So, di ba sinabi po doon na kung nais natin maranasan yung talagang kumbaga dakilang blessings ni God, yung talagang talaga nakita maranasan natin yung presence ni God. So, kailangan po natin ng pagpapatawad, kailangan po natin ng pagmamahal sa kapwa, pagmamahal kay God. Kasi kaya po ni God. Okay? So, hindi ko po alam kung sino-sino tayo, pero one thing I know for sure po, na kaya ni God magbago ng tao. So, kung ano man tayo noon, kaya tayong baguhin ni God para sa kaluwalhatian niya. At sabi ko nga po, hindi imposible, ay parang may naano nga po ako doon na, alin, sa kahapon yata na napanood ko, parang sinabi doon na ang pastor na, ang ganda nung pakasabi niya po na, kinuwento niya, nagpatotoo siya na dati hindi naman siya ganun, pero pinipray daw niya every day, every morning na pinakauna niyang pinipray is, God, make me holy. Diba po? Parang isipin natin na iilan sa mga tao ang magpipray ng ganun. Diba po? Pero, sabi niya nga ang kinaganda po nun, every time na pinipray niya yon, God really make him holy. Bakit? Kasi it is in accordance to God's holy will. Kasi po, God answers prayers in accordance His holy will. And ang kinaganda po nun, pag sinagot ni God yung prayer mo, sure yun, perfect yun. No flaws, walang mali doon kasi God siya. Alam ni God yung nangyayari at mangyayari. So kung iso-surrender natin kay God, yung buhay natin, 'di ba? Siyempre, hindi naman po lahat perfect, 'di ba? Pero kung meron tayong, sabi nga if you have that heart's desire to love God and to serve God, nakikita kasi ni God yung heart's desire mo na yon. Kung hindi mo mang kaya, pag every time na lumalapit ka kay God, nagpipray ka na, Lord, tulungan mo po akong magpakabanal. Lord, tulungan mo akong magpatawad. Lord, tulungan mo akong mag-isip, magsalita ng tama. Every time nakikita yun ni God, gagawin niya. Bakit? Kasi yun ang gusto ni God para sa ating lahat. Bakit po ba ni God gustong maging banal tayo? Bakit po ba gusto ni God na mamuhay tayo ng tama? Kasi mahal niya tayo. Kasi ayaw ni God na mapahamak tayo. Kasi po yung kasalanan, okay po, si God hindi galit sa tao. Hindi siya galit sa tao. Galit si God sa kasalanan. Kasi po yung kasalanan, yun yung po maglalayo sa atin sa Diyos. Kapag nalayo po tayo sa Diyos, doon po nagkakaroon ng kapahamakan ang tao. So, totoo po yan, okay? So, medyo malalim po siguro yung message ngayon. Pero, by pray po, by the power of the Holy Spirit, in Jesus' name, na mapaliwanag sa atin ni God. Na ang purpose po ng bakit gusto ni God na mapalapit tayo sa Kanya, kasi gusto niya tayong iligtas sa kapahamakan. Because there are consequences sa mga gagawin natin at magagawa pa. But the thing is that, God so loved us po, na binigyan tayo ni God ng grace. Binigyan tayo ng grasya ni God ng pagpapatawad ng Diyos. Kasi, come to think of it po, di ba? Minsan pag gumising ka, yung naggising sa'yo, hindi sarili mo. Si God. Yung buhay na meron tayo, hindi tayo ang may hawak. Si God. Bakit tayo ginigising ni God? Kasi may purpose si God sa buhay natin. Minsan pa nga sabi nga out of billion or zillions of people sa buong mundo po. Bakit? Lagi ko sinasabi yon, saka alam po natin yon na bakit tayo isa sa mga nakakarinig ng salita ng Diyos. At this time po, I don't know kung sino po nakikinig, sino man po napadaan dito, one thing I know for sure, we are all called and loved by God. Kasi kung hindi po tayo tinawag ng Diyos, hindi po natin maririnig ang salita ng Diyos. And we know that before that time comes, pagbabalik ni Jesus Christ or that end times, so before that time comes, God's word will spread
sa buong mundo. And we are so blessed na isa tayo dun sa nakarinig ng Word of God, isa tayo sa nagpakilala sa atin si Jesus Christ through His Word. Mababasa po natin yan sa Holy Bible. So that only means na isa tayo sa dinami-dami ng tao na gusto ni God iligtas. Kaya po sana, we don't take that for granted. Huwag po nating abusuhin yung grasya ni God. Okay po? Kasi binigay na sa atin ni God, andyan na siya. Sabi nga yung gift of salvation was given to us through Jesus Christ. It was ready for us to accept. So, bakit po natin i-reject? Di ba po? Wala namang masama kung tatanggapin natin si Jesus Christ. Actually, mapapabuti po tayo. So, it takes time po. So, hindi ko po alam kung sino kayo, hindi rin niyo po alam kung sino ako, kung sino man po tayo. Pero one thing I know for sure na God has a purpose sa buhay natin. Okay po? At every time that we wake up, pasalamat tayo kay God. Kasi hindi man maganda yung sitwasyon ng buhay mo kahapon, ngayon, o sa feeling mo sa hinaharap, magpasalamat tayo kay God because God is giving us that hope to come closer to Him at sa paglapit natin to God through Jesus Christ po, nagkakaroon tayo ng buhay na pag-asa na balang araw, magiging okay din ang lahat. Na kaya tayong ayusin ni God, na kaya ni God ayusin ang pamilya natin, na kaya ni God ayusin ang trabaho, kung may plano ka man mag-business, kaya ni God yun wala pong imposible doon. So, magkakaroon ng challenges, oo po, pero yung challenges na po na yun, padadaanin lang yun. Okay? Padadaanin lang yun ni God to strengthen us as we have that faith in God and you never give up righteousness. Ibig sabihin po, na kahit anong mangyari, mamahalin mo si God. Na kahit anong hirap, susundin mo si God. Ano ba sabi ni God? Be holy. Isa po yun sa inutos ni God na kailangan po natin magpakabanal. Sabi nga po doon sa sinabi ko kahanina, ipag-pray po natin. Okay, pray po natin na Lord, tulungan niyo po ako na makapag-isip ako ng tama, makapagsalita ako ng tama, na hindi kita masaktan, Panginoon ko, na hindi ko masaktan ang kapwa ko. Na Lord, tulungan mo ako, ma-obey ko yung salita niyo. Lord, tulungan niyo ako na every time po na naririnig ko po yung Word of God, nababasa ko yung Bible. Lord, Holy Spirit, okay po, yun nga po pala, yung Bible po, medyo malalim po siya. Hindi natin siya mauunawaan basta-basta kung wala po ang pagsama ng banal na espiritu. Pero kapag nanalangin po tayo sa banal na espiritu, yung Holy Spirit ang mag-i-interpret sa atin ng Word of God. Kaya po minsan magtataka tayo, bakit parang nauunawaan ko? Teka lang, parang ito yung nangyari sa akin na. Bakit parang kinakausap ako? Kasi buhay po ang salita ng Diyos. Okay po? And sa pagsama po ng banal na espiritu, yung Holy Spirit din ang tutulong sa atin para maisabuhay natin yon. And blessed are we po kapag na sunod natin yung kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi we are called to have eternal life, joyful in heaven. So more than the life here on earth, napakaganda po ng buhay sa langit. At yun po yung gusto ni God sa atin. In God's perfect will, way, and time, not our time. So in God's time po yun. Kaya po, kumbaga, siguro kahit kunyari hindi man ako makapag-live, wala man makapag-share sa inyo ng Word of God. So, meron po tayo, di ba, sa mga apps. Hindi ko po alam kung ma-share ko sa inyo dito. Pero ito po, sa akin po is, sige, check ko po ako ma-share. Ayan, kita po ba? sa app, hanapin nyo na lang po siguro, Holy Bible. Yan. So, meron po siya iba't ibang version. So, libre naman Kumbaga, anytime pwede tayo magbasa ng Bible, sa website. Okay po. Tapos, kung maka-attend ka ng mga church service, so attend po. Kasi po, walang mawawala sa atin kapag nakaigad tayo. So, yun po, yung masishare ko sa ngayon, and praise be to God. To God be the glory po, saka thank you po for watching. Okay, so thank you po sa inyong lahat, and tandaan po natin, pray to God our Father, nasamahan tayo ng Holy Spirit, na makapamuhay tayo according to God's holy will in Jesus' name. Because Jesus saves us all. Okay po? So, God bless po and all glory to Jesus Christ. Okay, God bless po.